Hey, kamusta tayo mga Kamachi Woodworks? Magandang araw sa inyo. Kayo natin ngayon sa Batangas at kami nagkabit ng cabinet. Kasi kalayo na namin narating. Galing pa kami ng Cavite. Ay din sa Batangas kami nagpagawa. Ay bakit hindi? Ay malapit lang naman. Along the highway lang. Ito po kayo dito sa ginawa namin dito sa Batangas City. Alright? Tapos na siya. So guys, ito na siya. Actually, maliit lang itong kitchen na to. Payo lang siya. Yun yung naging challenge sa amin nung kinakabit namin to. 3 days lang kami dito. Hindi kami makapagsabay-sabay ng maayos kasi sumabay si Alamat. Kabit siya ng quartz. Nagkakabit sa taas pa. May hagdan na nakalatag. So kaya naging challenge sa amin itong pagkabit nitong kitchen na to. Isa sa mga best experience namin itong project na to. No? Pagkasya namin siya 3 days talaga na bakbakan. No? Pero at least natapos. No? Tara! Eto, ganun pa rin yung style natin dito sa mga hanging cabinet, no? Wala pa rin handle, syempre. Dito na yung handle niya sa ilalim. Alright, ayan. Diba? Ito yung light screen niya yung nagsiserve as parang room for finger pag binuksan natin siya. Diba? Malinis siya, wala siyang handle. And then ito, ganun pa rin. Meron tayong mga removable shelves dyan. May tissue, biscuit. Okay. Ano isa sa nakaka-proud sa project na to, mga kamacho? Ako bumili lahat ng appliances nito, promise. Oo, lahat ng appliances nito ako bumili mula range hood, cooktop, oven, pati ref. Ako bumili nito. Shout out sa mga taga-Olohong, yung mga tropa natin dyan, na mga nag-assist sa amin nung namili kami sa Olo. Piling ko yaman-yaman doon, bigyan mo ako ng ref, bigyan mo ako ng oven. Kala mo naman talaga, big time para sa client ko. Flex ko din to mga kaumbadis tong ref natin, no? Ay, may marami ng laman, no? Kaya huwag na natin buksan dahil may mga ano na sa loob, chocolates. Baka mangingi pa kayo. And may lift up tayo dito. Ayan, yes, lift. And then ito, nakita nyo itong design na to. Itong wood slat na yan, WPC. Kumuha tayo ng sapon nito. Parang meron na magbe-blend na design, no? Dito sa kitchen natin. Dahil nagkaroon tayo ng malaking gap dito. Dahil lang, sa totoo lang, medyo may konting mali din ako. Ang sinunod ko na sukat na para dito ay yung size ng box ng ref, no? So, pagtanggal dun sa box, nagkaroon ng space dito. So, syempre medyo pangit tignan, no? Pag malaki masyado yung awang sa taas. Kaya napag-isipan natin na imbis na board lang yung ilagay natin dyan, nilagyan natin ng WPC, no? Ang ganda niya tignan, nag-blend siya kahit pa paano, no? Maganda ba kayo? Nagandahan ba kayo? Napagtanong, comment nga, tignan na natin kung nagustuhan niyo yung ginawa namin. Pero nagustuhan ng client namin, no? So, okay na yun. As ito, guys, kung gumagana na yan, yung built-in oven. Kaya tayo nandito ngayon, sinet-up natin yan. And then itong oven, nanguli pa ng manok, no? Para luluto dyan. Ito, dito may mga basket dito, oh. Yan. Tatlong wire basket. Ito yung meron tayo, ito yung pang plates. Tapos ito naman yung mga pang baso. Alright. Tapos dito, simple lang din, adjustable siya. Tapos ito yung tandem box natin. Yung pagbukas mo, meron pa ulit another drawer sa loob na lagayan ng kutsara na yung cutlery kung tawagin. Alright. So, soft close lahat yan, syempre, no? And then dito, push to open yan, yung mga pinto natin na yan. And then, kung mapapansin nyo, guys, tignan nyo to. Yung backsplash natin, wala nang mga masyadong kakaibang detalye. Ano yung hanggang dito lang ang quartos, pagdating sa taas, pintura na lang, pangit. Laos na yun. Ito yung bago ngayon. Tingnan nyo, hanggang taas, lahat siya, puro quartz. Pati dito. Lahat yan, diretso yan. Quartz, sayang wala akong pan-display dito. Maganda lagyan ng display yan. Yan. Wala akong makikita ang dugtungan yan. Seamless ang mga dugtungan yan. Tapos undermount yung sink natin. Shoutout pa rin kay Alamat de la Peña, installer natin ng mga countertop natin na quartz. No? Mabuhay ka. Medyo mahusay ka talaga. Ayan. Nagustuhan ng client natin yung tirada mong maganda. Malinis. Then, anything. So sa taas, ayan, mapansin nyo na minmaximize natin yung space hanggang taas. Medyo may sinusolve pa tayong problema dyan sa taas.
gagawan pa natin siya ng seamless na hand grab, no? To follow natin siya dahil hindi umubra yung push to open, hindi natin gusto nawawala sa alignment yung mga pinto. Parang may awang siya na konti na gano'n, baka pumasok yung ipis. So, X ang push to open sa lift up natin. No? Lalagyan natin yan ng continuous handle na yung seamless lang. No? Yung parang magkakaroon ng stripe siya pa gano'n. So, babalikan natin yon and then update ko kayo pagka nakabit na natin yon, no? And then, ano pa bang bago? Itong ilaw na to, nice patam mo na to. Maganda ba to? Okay ba yan? Yes. Panalo, no? So, yan, isa mga naging challenge sa amin kung paano ikabit yan, no? Mapapansin nyo, syempre wala kayong makikitang screw. Walang tukod. Seamless yung pagkakabit. So, alam niyo na kung paano kinabit yan, no? Makita ko sa kisame niya, no? Napakainit sa kisame, ang hirap umakyat, no? Pero, at least nakakuha tayo ng tibay dun sa paring mismo. Solid yung pagkakabit niya, no? Kaya, wala nang bagsakan yan, no? Tinesting ka, bumitin ako, muntik na bumagsak yung buong kisame. Hindi ko na tinuloy. Kaya, okay na, matibay. Tsaka ilaw lang naman yung nakaano sa kanya. Wala naman na cabinet na ano. So, okay siya, no? So, sana nagustuhan nyo itong project na to, no? Napakalayo nito. Alam nyo, kwento ko sa inyo. Eto, dito na mismo sa video na to. Ayan, ito yung itsura nitong project na yan before. And then, pinalitan niyan lahat. Yan. Bago pa nakausap ko yung client natin na nasa Canada. And then, kausap nga kami. Tapos, nag-inquire siya. Tapos, tinignan niya yung, pinakita niya sa akin yung existing. And then, nagkasundo nga kami, pinademolish niya. Pagpunta ko pinabukas, binabakbak na. Ito na siya, ito na yung itsura niya nung habang binabakbak yung existing, no? So, imagine guys na gagawa yung project na yan while si client natin is nandun sa abroad, tapos ako nandito sa Pilipinas, no? Binigay ni sir, nila ma'am, ang tiwala nila 100% sa atin dito na execute yung project, ano? Kasi minsan yan yung kulang dito sa atin sa Pilipinas. Maraming magagaling na karpintero, kaso marami pa rin yung mga nasisilaw sa pera na iba tumatakbo, yung hindi na natutuloy yung project. Minsan nawawala ng tiwala yung mga kababayan natin sa abroad na magtiwala sa mga contractor dito sa Pilipinas na cabinet maker. So gusto ko lang, sa video na to, gusto ko lang mapatunayan sa inyo na meron po sa Pilipinas na mga legit na mga contractor, cabinet maker na kahit nasa abroad po kayo, magagawa po ang dream kitchen nyo, pag uwi nyo, gagamitin nyo na lang po. Promise po yan, no? Isa po sa patibay dyan itong project na to, no? So shout out to sa client namin from Canada. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa amin po, no? At sa mga iba po, ng mga OFW na gusto pong magpagawa ng mga modular kitchen cabinet at saka mga fit out sa bahay nyo, mag-message lang po kayo sa Facebook page natin, sa Viber po natin. Mag-message lang po kayo, mag-inquire lang po kami, sasagot po sa inyo doon. Siyempre, huwag na rin pong kalimutan mag-subscribe po na para updated po kayo sa mga upcoming project tour natin, no? Tsaka mga ibang build videos natin. No? Maraming salamat sa panonood, no? Masyado nang humaba ang ating video. Thank you very much sa inyo. Hanggang sa susunod na video, saan naman tayo susunod? Novaliches, samahan nyo kami sa Novaliches, guys. Next month, meron akong upload na Novaliches project. No? Goodbye, Batangas! Right, paalam!